natin. I am expecting Mexico ban coming out from both these teams, and well, of course, the Eagle Eye ban, and respectively, yun ang nangyari. Pero unang pick dito galing sa SBK is going to go to Port, which we saw. May success naman sila kanina. Black Widow naman mapupunta dito para sa side ng Somsri, at yung ating decider map ay yung Ankara, at makikita natin magsisimula dito yung Somsri sa Global Risk dito sa Port, Global Risk sa SBK for Black Widow, at Somsri muli dito sa Ankara. Grabe pre 'no, parang nakita ata ng si Baqueros kahapon kung paano lumaro ng court ang Somsri. And Mm. para mapatunayan talaga na hindi fluke yung ginawa ng Somsri, sabi ng si Baqueros, "Sige nga, laro tayo ng court pre." Ta's ang malala pa dun pre, magsisimula ang Somsri sa global risk. So, dalawang risk na yung kinuha dito ng si Baqueros Dalawa, para lang oo. patunayan na hindi tama yung nakita nila dun sa laro nila ng Rhea 7. Kaya si Baqueros, walking on thin ice kayo mga idol. Kaya ito namang pambawi ng Somfree is Black Widow. Gaya nga ng sabi ko kanina pre, long range tayo mga kaibigan. Kasi nga, the matchup of Zack versus YF will be, parang Pacquiao Mayweather lang yan, pero malaki yan. So parang gusto nilang i-play, parang itong dalawang teams na to pre, si Baqueros pati yung SR, parang they really like to play around their snipers. And if they want the best outcome possible,
kalaban nila. So, Somsri, Mm. talagang kino-coin flip pa rin talaga nila yung pwesto nila at pinapabarang pa nila sa lahat na sana ito na yung pwesto ng Somsri. Magsisimula sila talaga sa top 4. Or si Vaqueros, nagpapabarang din yung mga yan para sila naman ngayon ang kumuha instead of Somsri. So, men, ang dami nating na-formulate na kwento, yung action, Yeah. nag-iinit pa, nagluluto na, ginagawa na yung lobby as we speak. So, stick around guys. Make sure to follow, like, and share. Comment na rin kayo dito sa stream ni Crossfire Philippines. Sa wakas, Ito na nga pre, sa wakas, dito na tayo ngayon sa Fort para masimulan na nga ang boxing ng si Vaqueros versus SR. Dito lamang sa Fort. head-to-head nga si Bakero Esports. Yung sinabi ko kanina, magsisimula dito sa BL side. So, ano nga ba ang bilis na ipapakita nila sa atin? It is a default type of play. Si Bakero Esports, medyo maganda yung thriving nila dito pagdating sa port, no? I would like to think na hanap sila na kaaga-agahang pitas. Tapos, dahil sa kanilang nahanap, kaya nila ituloy-tuloy sa ibang side. So, uulitin ba nila yung bilis na pinakita nila kanina? Well, kumpara mo naman kanina, this is a much slower start. Nakita natin, SBK, no? Nung nag-BL side sila, parang dinediretso-diretso lang nila against HGT. Paso nga lang si QRL, unang makakahanap ng dalawa dito sa taas ng A. And tingnan mo, yung GR na flank na din. OB, nahanap. Si Imnida, C4, nahulog. Patuloy-tuloy. Dikit at paipit na ang huling miyembro dito na si Ermax. At isa taas, isa baba, sa kanan, sa kaliwa. And he's able to find for 2. Kaso nga lang, masyadong maraming miyembro na ng Somsri na hinahabol siya at gusto na kunin ang kanyang ulo. First blood, mapupunta dito sa side ng Somsri. Mainit ang simula ng Somsri talaga, no? And kudos to QRL. Ni-risk niya yung sarili niya, pre, para kunin talaga yung ladder na spot. Kaya wala nang ibang nagawa yung SPK para abangan pa. OB, ang lalim din kagad. May kinukuts din to si QRL. Magsulat-sulat ka na daw. Pre, ganito daw mag-push, sabi ni OB. And now, Somsri, dahil nakuha na nga nila yung sniper, baka pwede nang maging aggressive dito ang Somsri at hayaan na lang magpwesto ng LA dito si YF. So kung nakikita mo no R2G, lahat sila dalawa actually. Isang naka-spread out lang, si Double X lang yung katabi nila dito sa site. Pero lahat sila halos nasa connector lang. So sobrang safe ng pwesto ngayon ng Somsri na hindi ganun kadali kaagad makikita ng si Vaqueros. Kaya nila mag-wrap around ng mabilisan dito kasi nga kahit kunin nila yung B spot, yung B site dito, imagine pre, yung tatahakin pa ng si Vaqueros para lang ma-cover up yung trades na mangyayari dito kung mag-isa lang na pupunta si Z Brian. So yun, with now this mid coverage dahil hindi pa sila umaalis ng RS, the buy time here for si Vaqueros is to just calm down. Hayaan na lang nilang Somsri mismo. Kasi nakita natin kanina like OB, siya talaga yung tumitesting. Even si QRL, parang gusto niya talaga makipaglaban ng mabilisan. Kaya Somsri, kalmado lang. And now, pushing na sila dito. Airmax. Nakikita na rin si YF Maya din. 3 ang pupush kay YF dito. Meron util na sapat dito si Vaqueros. And now YF will be getting Ishida. Doon sa 3 nagpupush and Double X will be getting the counterpart of Ishida. And now si Vaqueros falling one after the other with Somsri getting some huge pickups as well. 3 na ang nawala dito with si Vaqueros still continuing to push. And now Airmax is going to overwhelm RS with a kill over to si Vaqueros. Ganda ng trades na nangyari dito. Si Vaqueros is still on the board here with a potential win in the making. Airmax forcing 1v2 Z Brian. A double pick in the making. Pero OB, kaya nang ginagawa niya kahapon, can he clutch this? Kaya niya ba bang paghiwalayin ang dalawang si Vaqueros dito? Meron na silang pag-hold ng site. Sa wakas, natanim na ang C4 and OB with a retake position para sa kanya. Isang malaking pressure para kay OB. Di pa nila alam kung nasan si OB. Feeling ko na i-scout at na-review na ni Airmax. Gets the headshot and Airmax is still playing the head glitch over here. But he will be playing the ladder. He falls down and OB once again showing na para lang siyang si Kobe Pre getting the clutch for Somsri. 2-0 start para sa Somsri. OB, Kobe, Somsri. Great start para sa kanila. Dalawa na kanilang nahanap dito sa GR and sa totoo lang, pag ikaw ang nandito sa GR side, galing dito sa mapang port, dapat damihan mo ang iyong kukunin. At
parang ngayon nakikita na natin yung sinasabi mo kanina, 'di ba Salvatore? Yung sinasabi mo, mapa din 'to ng SOMS3. Kaya nakakapagtaka na kung bakit pinito ni SBK. Oo, maganda ang kanilang pinakita dito. And I guess in this head-to-head fight na sinabi, sige nga, tapatan nga namin kayo. Ngayon, parang nakikita ko na nanalo palagi dito ang Somsri, which is not a good start kung ikaw ang nasa side ng si Bakero. Kaso nga lang, there is that element, no, na the side switch can still definitely happen and they can still definitely make a comeback. Kaso nga lang si YF unang makakahanap ng pitas dyan. Great shot, great kill, and trying to find another one. Pero hindi. Hindi pa niya to itutuloy as there is just si RS nakabantay dito sa taas. And there is just a rotation happening here para sa si Bakero. Good start, Zach. Nahanap si Obi, kaso nga lang, di niya nalaunayan na si QRL galing sa likod. Isa lang pala ang kanyang nahanap. 3v3 na nang bigla. Somsri, gusto na i-depensa to. YF ang nakapwesto dito sa ilalim, kasama na din ang kanyang rest back na si XX. Kaso nga lang, wala pa naman din sila nahanap dito at pwede pa itanim dito yung bomba, flashbang, tinapon, util dump lang daw. Sabi ng si Bakero, trades, 1-for-1, 2v2. Kailangan na to hanapin dito. Ano ba ang pwedeng hanapin? Imnida, finding one. Kaso si YF, gusto pa niya hanapin. Zach, YF, pistol! And si Zach ang magwawagi dyan gamit ng kanyang pistol. Headshot done kay YF. Finally, may punto na ang si Bakero Esports dito sa unang half natin. Wow, okay. Soms 3, just like that. Absolutely clearing everybody, no? Pero kung makikita mo na Soms 3, talagang trinabaho ng Soms 3 yung ganong katikas na pwesto ng si Baqueros. Kahit ultimo, kahit anong aggression talaga. Like I said earlier, yung prediction ko kanina is kung ano yung binabato ng si Baqueros na aggression, meron pang ilalabas at ibubuga ang Soms 3. And it's showing kanina from QRL, even YF. Pero RS and XX, masyado ata naging ambisyoso, masyado na ata sila nagmalalim dito. Kaya kung ikaw ang Soms 3 pre, you just need to focus on the gameplay of SPK. Hayaan yun sila mismo yung mag-overextend. Pero for SPK, they really like to play the odds here. Kino-conflict nila dito yung pag-control ng mid. Lalo pa nga yung LA eh. So, I do think na SPK is now in the right direction in terms of being passive. Pero pag oras na mag-entry, kaya itong tapatan kaagad ng Soms 3 with OB getting a kill, pero mabilis kaagad kumilos si Zach in getting that trade with QRL and YF still alive. Pwede kumuha pa rin ng pick-off dito ang Soms 3 with a sniper alive para sa kanila. And Ishida and Z Brian. Ang ganda ng pwesto nila dito para i-cover kaagad ang RS nila. And yung flank play dito na potentially na pwedeng ibato kaagad ng Soms 3 is maganda na kaagad para sa kanila. No? Kasi, isipin mo pre, individual playstyle na lang ang mananaig dito for both QRL and YF. But because of the numbers here for SPK, they might just turn it around. Hindi! Nabaliktad din kaagad ni YF. Ang bilis kagad pumik ni Idol, and Ishida is now down. Si Baqueros now down to Z Brian, who is dangerously injured. Laban naman doon sa dalawa pang healthy pa, pero may laban at ibubuga pa si Z Brian. 1 HP pa nga si Idol. And there goes the plant by si Baqueros. Of course, 1v2. Zach getting the long range shot over to YF, and si Baqueros turns it around. Ganda na pinapakita sa atin ng si Bakero. It is coming off the backs of Zach and si Brian. Si Ermac din. Tingnan mo ba naman? 8 na ang kanyang score dito. And si Zach naman patuloy-tuloy na din gamit ng kanyang AWM. Yung substitute for the side of si Bakero Esports. Nagpapakita na din talaga niya ang kanyang lakas dito. As it is difficult for them to continue to push this out, no? Si Bakero Esports still on this passive type of play. Si Obi, nakabantay dito sa mid. Naghahanap ng potential na pwedeng pumuesto dito. Kaso nga lang, warehouse din. Pwede din siya mang lason. Pero ano ba gagawin mo kung a site talaga ang gustong kunin ng mga si Bakero Esports? Flashbang, gusto na itapon. Tapos expect mo na din pagkatapos yan, it is going to be util dump. Kung ano mang utility na meron siya, tatapunin nila sa mukha mo. Ayan na, reaction, pa-counter flash.
Kaso nga lang, umuulan na ng granada dito. Si RS nahulog na. Hindi niya kinaya yung pressure na binibigay dito ng si Bakero. At tingnan mo ba naman, maganda ang kanilang pagpasok dito. Kaso nga lang si Obi at si QRL, lumalaban pa din. Ayaw sila ibigay to site, parang libre. And still, at the end of the day, after all that fighting, yung si Bakero Esports, hindi na nila kailangan iplanim pa yung bomba. Kailangan na lang nila patayin lahat ng dumidepensa dito sa a site. Kaya nakuha nila yung punto na yan. Parang nakikita na ata ng Tibaqueros yung success Oh! ng pagkuha talaga ng early pick-off. At especially sa side naman ng Tibaqueros na alam nila na pwedeng makatulong si Airmax doon sa mga nagro-rotate na SR pag nakarating na sila sa site. Ang galing mag-hold ni Airmax. Kaya din makipagsapalaran dito ni Double X. Pero by that time na pupunta sila sa lunggaan ng SBK na site, hindi na natin nakikita yung pagkakataon ng SR para makapag-recover pa or mag-reposition. So for SBK, kahit nga hindi sila magtanim kahit nga ilaban na lang nila lahat sa warehouse or even dito sa CA, pretty sure na may potential at tikas pa ang Soms 3. So now, in this 5v4 setup, this could turn things around here for Soms 3. Pag nakuha nila dito si YF, utiled up, nagpapalunan na nga pero di nila nakiklear out dito si Double X. He's getting the double and Airmax finally takes him down. Pero YF will be getting that trade beautifully for Soms 3. Nakita lang nila sa Godbox si YF pero di nila alam may high-low setup pala ang Soms 3. As SR, ginulat ang munggo ng SBK with now a 3v1 C4 intel para sa kanila in no man's land. Apakabilis na lang mag-rotate dito ng Soms 3 para mag-start ang lurk. At parang inaabangan niya din ata ni Imdid na dito yung pagpunta ni Obi pati ni QRL. Nakita niya na nga, QRL hindi pa rin siya nagko-close out dito. Pero hindi pa rin sumasama dito si RS. Si Obi lang ang pwede mag-start ng sandwich dito. But now, nakuha niya na nga yung C4 QRL. Isang magandang opening to. Di pa rin nila alam kung saan patungo ang natitirang Imnida. Ilalaban niya ba to? Ilalaban niya nga QRL! Kino-coin flip niya, men. Ay nako, nakita niya na nga rin yung util na binato ni RS. At tama lang yon para mabulag si Imnida kasi meron ding OB sa gilid. Soms 3 with a clean round para pigilan ang pag-push ng SBK. Oo. So Soms 3, biting back, no? Laban pa din talaga sila as it is this type of defense setup na nagpapakita sa kanila na kayang-kaya nila imbis na agresibong-agresibo. They are just being able to read their opponents at the right place, at the right time. Sa ngayon, BK, may onting a little bit of a craziness here dito sa mid. Kumbaga, gusto niya i-agresibo tong tulak na to. Kaso nga lang, di ko alam kung makahanap siya ng timing. Ermac, nakalagpas. Actually, nahulog pa siya sa kamay ni RS na nakabantay dun sa ilalim. And just like that, slowed down ang pwestuhan ng SBK Esports sa ngayon. Talon-talon lang, hanap lang ng tamang impormasyon. Pero siguro inisip na nila. Magsama-sama na sila dito sa warehouse, hanap ng pitas, then spread out across the map once again. This is the type of style na pinapakita nila. Actually, that's the one that gave them the win against Million Gaming last time. Pero this time around, hindi na babagal muli. Gusto nila to ituloy kasi may isa pang pick-off na nakuha dito si Zack. Wala na din dito si RS. Flashbang. Itigilan muli ang gustong depensa na gagawin dito ng Soms 3. Kaso nga lang, nandito pa rin URL and it works for them. Dalawa, tatlo ang kanilang nahanap dito. Di ko alam kung paano nila nakuha to, but they did. And Z-Brian na lang ang naiwan dito. May nakita na tayong milagro galing sa kanya dati-dati. Kaso nga lang, kaya ba niyang ulitan dito? Tatlo ang nagbabantay. Kaya ba niya hintayan? C4, wala sa kanyang kamay na sa kabilang parte ng warehouse na to at si QRL ang nagbabantay. Sarado dyan sa warehouse area. Soms 3, kukuha pa ng isa pang round dito. And ito na ata yung pagkakataon talaga ng Tibaqueros to consistently put out good results. Pero somehow Soms 3 read the room. Ang ganda ng pagka-adjust nila dun sa gustong gawin ng Tibaqueros. Especially from YF and Double X just anchoring every site. Doon talaga maaasahan ng Soms 3 sa pag-a-anchor at sa pagtulak din sa SBK palayo sa LA.
Kasi SR really likes the odds na pag lumalaban ng SBK sa mid at pati sa warehouse, may ibubuga naman ang Somsri din. So, at least si Baqueros, yung chances nila para makuha yung LA, so far 70 to Mhm. 30 pa rin. Kasi parang ganyan lang oh, si YF lang talaga. It's YF Esports all over Somsri pre. And ngayon si Baqueros, gusto pa rin talaga nilang ilaban tong LA na to. Pero kino-force sila ng Somsri na ipilit na lang dito sa warehouse or even sa CA. At least, yun yung pwedeng maging pathway nila patungo sa A mismo. Pwede na lang nila sila mag-short. Either way. But Zach will now be taking down QRL, forcing 4v4. With now the chances of them taking into sight, baka open na kahit papano. Kasi si Double X na lang yung nakatayo doon. But this is No? a very nice separation actually. Parang tigi-tigisa lang ang pagkakahiwalay dito ng Somsri with SBK potentially calling in for a group top push. Ngayon, ang laki na naman ng buy time na kinukuha nila. Kaya feeling ko men Somsri just really wants the smoke pre. Aantayin na lang nilang lumabas ang si Baqueros dito. Hayaan nilang mag-play si YF, hayaan nilang mag-play si Double X. But Mhm. with this coverage here for si Baqueros here at mid, spam kagad, util throw, gugulatin nila dito si RS. Pero may pambawi din kagad ang Somsri dito para mas tumagal pa ang entry ng si Baqueros. 35 na lang para makakilos sila. Yung C4 napakalayo pa para sa pangarap ng si Baqueros. Ang layo pa sa katotohanan, pre. Si Imnida, mag-pick out dito ni OB. He's getting 2. He's gonna get 3. What? OB, the single person that held si Baqueros down, gets 3 members of SBK Esports. 3 versus 1. Nako, si Zach napakalayo pre para makuha yung side. O sapat lang ba yung distansya niya para maklear out yung tatlo? Then. 9 seconds para paghiwalayin. Make it 8 seconds. It's going to be enough for Double X to take him down. Somsri, 2 huge rounds para sa kanila. Okay, OB going huge. 12 na po ang kanyang kills na nakuha dito sa mapang to. He is always been consistent for this team and he is showing up when he needs to. Ngayon, feeling ko, may basa itong Somsri sa pagkagagawa dito ng SBK. Tingnan mo ba naman QRL, agad nakahanap dun kay Zebra na gustong manggaling sa A-short. QRL then is able to find for more XX and YF with the kills of their own. Parang para hulog na ang mga miyembro dito ng SBK. Isa-isa, QRL, finding another one is Zach, yung sniper ng SBK. Huling-huli na yung substitute. Kaya ba niya? Magbigay pa ng buhay itong SBK. Unfortunately, hindi. Pero, tatlo ang nakuha ng SBK Esports dito sa kanilang blacklist side. Ang tanong, sapat na ba to? Ngayong magsa-side switch na tayo at sila ang nasa GR side. Is 3 enough rounds sa nakuha na sa kanila dyan sa BL para ibawiin dito sa GR? Alam natin, GR side itong mapang to. May advantage ka talaga. Kaya, is this enough for them to take it back and grant us this win? With now the call here for si Baqueros to flash out dito sa mid-men. Baka ang hinahanap ng si Baqueros talaga is gulo dito sa mid. If not, probably go for B instead. So it's either they choke out here at connector, makita din kaagad sila ng Somsri, and the coverage of Imnida and Z Brian, ma-open up na kaagad. Pero dahil nga si Baqueros has a good amount of spread, isang sniper dito sa Godbox, isa dito sa connector, one at bridge. This is an easy setup here for si Baqueros para pigilan ang tumatakbo at nagrarally na Somsri. Tignan mo, ang ganda ng barikada dito na binibigay ng si Baqueros. Pero kailangan na sila mag-ingat dito sa warehouse. Maririnig yung naririnig na ngayon ng si Baqueros. Mabilis ang rotate nga ba ang kanilang gagawin? Meron na rin silang pambawi dito. Andun na si Brian. Dalawa ang pinapato ngayon ng Somsri. Pero may na-anticipate dito si QRL na magro-rotate na si Baqueros para ma-cut off kagad. Kaso nga ba ang timing? Yung timing ba sapat para sa Somsri? 2, 3, 4 na nga yun nandito na nakabantay oh. Pero si Brian pa lang din yung nakatayo. Di pa rin nila nakita na nga yung pagbato ng util. Pero hindi pa mismo si Brian. Obi gets taken down. Imnida finds him. It's now going to be a 4v5. Nice flash para madelay yung pagpasok ng Somsri. Pero si Airmax wala na. Hindi pa yung nag-hold ng side si Ishida. Susunod na din si Zach. Wala na rin. Nice lineup here by YF and QRL. As Somsri now finds the site. Si Brian buhay pa rin. Still, the C4 is still ticking. Pero ang layo pa rin
ni Imnida sa site. It's going to be a 3v1. 23 on the clock. Imnida, kaya niya paghiwalayin yung tatlo. Ares and Double X, double pick. And there goes Somsri with one of the most dominating takes of a site I have ever seen. Si Vaqueros, wala nang nagawa. Totoo, napaka-dominating ng kanyang take. Kaso nga lang, the postman was, even though it was a bit shaky, even though they did lose numbers, malakas pa din sila. And tinan mo, tuloy-tuloy na din ang ginagawa dito ng Somsri. Gusto nila ulitin. Kaso nga lang, si Z Brian, tinitigilan sila. At si QRL, parang gustong gawing tama yung ginawang pagkakamali. Kaso nga lang, masyado nang mali. And now, it's up to YF para to balikan. Tingnan mo naman pag-pick niya, tatlong member dito ng SBK na nandito na, and tingnan mo, ganyan lang kabilis na balikan na agad ng SBK ang isang punto na to. Akala ng Somsri, akala nila kaya nilang gulatin ang SBK. And honestly, it was a good call, and well, it is still a great call up to now. This time, gusto nilang bilisan dito, kaso nga lang si Ishida, hindi na nga siya naka-sniper. Nakahanap pa siya ng isa, dalawa, tatlo. Somsri right now wanted to change the pace. Kaso nga lang, sabi ng SBK, ano akala niyo sa amin? Akala niyo di namin kaya to? Kayang-kaya namin to, mapick natin to, at ngayon, it is a 2v5 situation. Okay. Si Vaqueros with a huge man advantage. Duguan pa dito si YF. Ang hirap itrabaho to kung ikaw si QRL. Kahit na may info kayo doon sa C4, hindi pa rin ganun kadali sa Somsri. Kasi napaka-prone nila dito para sa flank play. Zac and Z Brian. Nakipagtalastasan dito kay QRL. Isang one hit na lang. Red health ngayon. There goes the nades. Nasa likod ng smoke nakikipaglaban. But will he challenge this? Oh my God. Take a look. Kalmado lang dito si QRL. And Zac will be taking him down. Isa na lang ang buhay dito para sa Somsri. With si Vaquero still continuing to push dito sa spawn ng Somsri. Lahat na sila dito kumukubra ng pwesto sa mid at pati sa doors. Would you imagine, no? If YF is able to clutch this with just an ohm. Hirap pre. With 55, wala pa sa kanya yung idea kung nasaan lahat ng si Vaqueros. Kung hinohold pa rin ba ni Ishida yung site, hinohold pa rin ba ni Imnida? Nakita na nga yung ulo ni Ishida. Kaso nga lang sobrang dipes sa skopa ni YF and si Vaqueros. Just cutting down the lead to just 2. While Somsri, ang hirap pa rin para sa kanila kumuha ng round pagkatapos na itong rally ng si Vaqueros. Gusto na naman nila gulatin itong si Vaquero, kaso nga lang parang handang-handa sila this time around, no? They are holding their defenses, they are making it stronger at partida. Yung A hit pa nila yung A defense pa nila kanina, walang sniper player, no? Si Zac palagi na sa ibang parte ng mapa sa ngayon. It's still actually Zac nandito sa mid, so wala yung sniper nila dito sa A long sa LA, no? Long A is just 2 rifles set here in this crossfire. So kumbaga, set trap dito sa A, set trap dito sa B, yung sniper nila naghahanap ng value dyan sa mid side and potential to find mataas, kasi tingnan mo ba naman, nag-stack na din yung mga member dito ng Somsri sa mid side. Kaya pa nila maghanap, kaso nga lang, short A, parang gustong pasukan ng mga membro dito ng Somsri. At pwede nila gulatin yung crossfire dito at pwede sila makahanap. Oh my God. It is all about the timing, no? Flashbang will be able to just break this defense up into oblivion. Kaso nga lang, kailangan perfectong-perfecto ang kanilang tapon at kailangan timingan nila yung follow-up ng maigi. 1 minuto na lang dito ang naiwan sa orasan. So eventually, kailangan nila i-execute to. Para at least pagkatapos ng execute, may option pa sila pumunta sa iba. Ito na, 46 seconds. Flashbang is thrown. Ito na, sisirahan na nila ang crossfire na pinaggagawa dito ng team ng SBK. Finally, nakahanap sila dito ng si butas. Vaqueros. Kaso nga lang, Obi able to find one. Zac with a trade of his own. Z Brian dito sa mid-side. Feeling it. Owning it. Para sa side ng si Vaquero Esports. And Somsri right now, medyo nahihirapan. Iwan na lang dito si YF. Isang pikit mo lang, ganito na agad yung sitwasyon. Yung C4 wala sa kanyang kamay. At yan na
Isa na lang ang ginawang agwat ng SBK to against Somsri. Patuloy-tuloy silang umaakyat dito at slowly but surely they are making their comeback. Somsri right now, they need to find a way to stop this kasi yung SBK ngayon, they have all the momentum in the world. Men, nawalang bisa yung pag-push to ni RS. Muntik niya pa nga makuha yung 3K dun eh. Ang ganda lang ng high-low setup na ginawa ng SPK. Nakuha niya lang yung nag-a-anchor ng bottom, papunta doon sa LA. Doon mismo sa may ladder. Kaya hindi kagad na clear out ng Somsri. Mag-isa lang nagpo-push si RS. Hindi mga lang na-trade kagad yung yung pagpatay doon ni RS. And kahit dalawa na yung nakuha nila doon, si Baqueros dahil nga sa mabilisang rotation, dahil nga global risk sila, yung mga pwesto na inokupa ng SR is mabilisan lang nila nabawi kagad by si Baqueros. And this is nothing short of a si Baqueros textbook, pre. Yun yung ginagawa nila ng matagal pa. Ngayon lang talaga gumana. And si Brian, because of his bridge connection, pre, parang di na siya umalis dyan, pati si Brian. And I do think no na Air Max and Zac really wants to play around mid. Tapos nung nadali na si Ishida, pre, doon na sila kumilos at kumilos pa, men. Kaya ngayon si Baqueros now has the momentum in the world. Kaya lahat ngayon ng lakas ng Somsri parang ini-expose at pinapahina na ngayon ng si Baqueros. Wala nang game plan ang gumagana pa dito sa Somsri. Ilang beses nang gustong umentry ng Somsri, pero yung barikada at yung harang na tinayo ng si Baqueros nandoon pa rin talaga. And parang ganyan lang. Hindi pa nga nakakapasok ng side pero hinarangan na kagad ni Zac. Ares gets taken down. Imida, aggressive push laban kay QRL. Si Brian gets a huge double. Isa na lang natitira. Somsri gets wiped out flawlessly. Si Baqueros, after being as down as huge as 4 points, pre, si Baqueros ties the game. Tuloy-tuloy lang ang laban dito galing sa side ng si Baquero Esports. And ito yung sinasabi natin, 'di ba? GR-sided itong mapa na to at iniigihan nila. Kaso nga lang, Somsri, bilisan na naman na ang kanilang tulak dito sa B-side. XX unang makapaghanap dito and I think they finally found the timing. I think they finally found it. Smoke grenades tinatapon na dito. Numbers advantage na punta dito sa Somsri. Sweat ups, nandyan na. Kumbaga, pag lagpas mo dyan sa smoke na yan, ikay mahuhulog. Zac, unang mahanap dito as XX with the crossfire. Able to finally get the trade. 4v3 situation na mahirap na gawin to. Kung ikaw nasa side ng si Baquero Esports, too much to ask, too much to handle. At dahil dyan, Somsri finally get around after a lot of the times where it looked like mapupunta sa side ng si Baquero Esports. At least ngayon, tinigilan nila yung dugo, yung bleeding na ginagawa netong SBK. Grabe, men. Pinatikim lang ata ng SR pero hindi pinayagan, Nguya and pre. Ilang beses talaga nagpapakita ng lakas ang Somsri dito para lang makabawi kaagad. Grabe, RS na kaagad ang Somsri! And just like that, mabilis ang rotation dito galing si Baqueros. And wow! What a hold by Ishida and Z Brian. Imida with a double kill para tapusin na nga Somsri. Golden Bridge na yung nakita nila, pre. Ayun na yun, napakaginto na. Pero sino ba naman na nasa kabilang parte ng Ang bilis ng pag-hold at pag-rotate kagad ng si Baqueros, men. That was so beautiful. Napakadikit ng seri na to, R2G. It's just game number 1. Ang init na kagad ng si Baqueros. What a round by SBK. Exactly what we expected, no? Si Baquero Esports taking it back. Ngayon sa side ng Somsri, oo, pwede nang gulatin itong SBK pero isang beses lang nangyayari yun. After that, handa na naman sila. Players like Ishida stepping up when we needed him. Kanina, 5 lang ang kanyang, score. Ngayon, 8 na. Definitely looks better than before. And napakataas ang impact na pinapakita nila sa atin. Sige, si OB. Tinatry niya maghanap ng value dito sa A. Kaso, mahirap. C4 na sa kanyang kamay, kailangan ng backup na dito kung gusto niya i-push. So, siguro naman insert lang to. Hindi naman talaga nila ipupush to ng todo kasi yung C4 ay naman nila ibigay yan sa kamay ng kalaban. So, ngayon, dahil babagal ulit ang ating bilis, it is on the side of Somsri
para makahanap ng tamang pitasa dito. Ano nga ba ang set play na meron sa kanila para ikuha 'to? It's YF. It's taking out Ishida. Kaso nga lang trade, nandiyan na agad. Natagusan pa ni RS as it is 2 for 1 na pinagawa dito sa side ng Somsri. QRL naman, gamit sa lurk, hanap pa ng isa. It is very, very dangerous. Very annoying. Finally, na-shutdown na sa kanila. Kaso nga lang, yung oras, nabili na. Yung pressure, nandyan pa. 25 seconds lang din. Dito sa oras na, excuse me? Nahanap pa si YF dyan sa sitwasyon na yan. And naiwan na lang dito, RS left to pick up the pieces. Oo, nakahanap siya ng isa. Pero siguro naman ngayon, kakalma na siya. Hindi na siya magpipik. 10 seconds pa. Nandito. Nasa baba. Huwag ka na magpakita. RS, sa taas. Yan na. He bought enough time for his team. And there we go. The C4 will explode. Hindi pa mahanap netong SBK at SR. Nahanap pa nila dito sa map point. A round that they so desperately needed. Nakuha na nila, napunta, at linagay nila sa kanilang pocket. And this time around, Somsri, parang mas mabilis ang kanilang pacing this time around, Salvatore. Ay, men. Pwede mo naman ng palitan kaagad. Naku po, SBK and SR. Higalawa kaagad na nawala. Make it 3. SBK OT. forcing overtime just like that. And wow, si Bakero. Side ng Somsri because that's not the way that you want it to go down, di ba? Kasi, well, for now, Somsri, kumbaga, the entire second half, parang tumatakbo sila dito sa parang isang brick wall, no? Pader na nahihirapan sila pasukan kasi ganun ka lakas, ganun ka linis ang depensa ng SBK. Nung pumunta tayo dito sa side switch, we've been able to see just frags galing kay Ishida, galing kay kahit sino naman dyan sa side ng SBK. And so kay Zach, kay Z Brian, everyone, sa totoo lang, just showing off what they need to. So now, first half po tayo ng OT. Kakayanan ba nila? Balikan to. Kakayanan ba nila ilagay tong laro na to sa kanilang kamay? And SBK, biglaang mabilis ang push sa labas dito ng warehouse and B site suddenly sa kanilang kamay catching a Somsri na masyadong mabagal ata sa kanilang galawan. Oo, C4 maibababa pero mas interesting dito ay yung magaganap na post plant after kasi tingnan mo ba naman
Alam nila, warehouse, 3 membro, gusto sana tigilan yung retake, kaso handa! Firing squad sa labas ng warehouse. Bawal kayo pumasok dito. Wala kayong permit. Wala kayong magagawa. OB and QRL left alone to their own devices. QRL! Nahanap niya yung dalawa! Tatlo actually! And that gives that round to the side of Somsri for this time around. Somsri finally getting a round after multitudes of return attacks dito galing sa SBK. Kahit ano talaga iba to ng SBK, men, kaya bawian kagad ng Somsri. Halos hindi na makapwesto pa ang si Baqueros dun sa round na yun. How many times did Ishida and Imida got caught? Men, nabawi nga nila kagad yung mga kills, pero SR was really on top of the game because of QRL's 3K. And Imida and Airmax, kahit 3 na yung nakuha nila doon, wala silang match kay QRL. Grabe nga naman yung pag-setup ni Double X. But for sure, this rotation will warrant them. And LA push? What? LA? Okay. Yan sa naka-risky Baka. pa yun. Tapos, Pwede. dadalhin pa nga nila yung C4 dito. Ilalaban nga nila. Util throw. Ang ganda. Full blinded yung nasa Godbox ngayon. Alis kagad si Double X. Nicely done here by SPK to clear out Godbox. And Z-Bry will now be taking down RS Pre. Kaso nga lang yung top side. Nakuha din nila si Double X. Nice entry by SPK. Napakalinis nun. C4 plant. Garantisado pa. Ngayon, Somsri dali-dali sa pag-rotate. Unahin si Ishida. Kasunod naman si Zack. Popcorn ngayon. Sabog ngayon si Zack. Somsri giving it to a 3v3. Nida from a mile away getting YF. Susunod si QRL pa rin si Obi. Magkasama na nga sila 2v1 against topside. Mabilis ang makakapag-rotate nga ba si Airmax. Kaso nakiklear out na haba nila ang gilid. QRL with a wide pick actually, no. And now QRL and OB will now be the ones standing for Somsri. And what a retake by Somsri. Kahit napakaganda na ng entry ng SBK. Yeah, tapos parang yun yung trend na nakita natin, no? At least dito sa overtime half na nakakuha itong SBK ng site. At parang sa side ng Somsri, mas mabuti pa sa kanila para laruin itong mga retake situations na to. Parang sinabi nila, guys, wag na natin ibigay yung initial buhos ng SBK. Nahihirapan tayo i-hold. Wag na natin ipilit to. Wag na natin i-anchor yung site kung wala pala tayong makakuha. Kung isa lang ang makakuha natin. Or rather, kung wala, even worse, no? So, I think smart calls galing dito sa side ng Somsri to say na parang, pre, retake na lang tayo. Kung madami man dito, mag-stack tayo. And it is the type of playstyle that's really nice. Kaso nga lang, si Zack, for the side of SBK, napakagandang simula. Sniper kill dyan kay YF, na who was trying to find the pick-off of his own. Kaso nga lang, siya naman ang nadali this time around. Now, si Baquero Esports gusto ata pumunta dito sa A site. May flashbang, may utility. Util dump lang naman ang kailangan nila dito pampatapon as gusto nila pumasok. A split naman din sila. Ilang tao galing sa short, ilang tao galing sa top. Kaya ba idepensa? Mag-isa lang siya dito sa A site. This would be the perfect hit for the side of si Baquero. As a matter of fact, QRL, napakalayo pa din. The flash will come out. Kaso nga lang, pag-akyat dito ni Ishida, pag-akyat dito ni Imnida, alam nila, mako-confirm na din na walang katao-tao dito sa site na to. Planting for open, planting for long. Ngayon, you'll expect the other members of SBK, maglaro na lang sila sa malayuan, maglaro na lang din sila sa LA, tapos gamitin lang nila ang kanilang numbers here. Zack able to find for one gamit ng sniper. Ermac trying to find another one. And Z Brian, pinulog na din sila. Kaso nga lang si OB, gusto sana lumaban. Kaso, it is too much. At least SBK, makuha sila ng 1 punto dito sa unang part natin ng OT. Now, second half, it is still gonna be a bag of surprises. And, well, kahit ngayon, yung lead na pupunta sa Somsri, kaya naman siguro balikan to ng SBK. Lamang pa rin ang Somsri, men. 2 rounds na lang sila para matapos itong overtime na to. Pero si Baqueros, after showing a very solid outing dito sa port, pwede pa nga tayo mag-golden round dito para talagang magkatuos na eh. Para magka-absuelto na itong dalawang te. So, it's really a concerning and a glaring factor para sa side ng Somsri, no, na ang pulido na nga ng entry ng SPK. Ang dami ring flaws
na nakikita ng SPK doon sa side ng Somsri. Mm. Pero the fact that Somsri survives after multitudes of retakes, parang Somsri really likes to fight. Pero ang risky naman ng paraan nila para makakuha ng kills, like dala-dalawa yung nagpo-push, talagang tinitipid na lang yung utils nila. Parang nakita na natin na yung SPK really likes to play around the time, pero pwesto naman din ang ino-occupy ng ng Somsri. So ang concern talaga doon is how much of time will Somsri have to waste para lang makakuha sila ng top side dito. And there's still no factor para ma-justify yung claim na yun, pre, kasi nga Somsri, you just don't know. Parang wala silang alam na risk, pre. Parang dali lang sila ng dali dito. Kaya for sure, Tuloy-tuloy si lang. Vaqueros, bago na silang iluluto dito with Air Max. Wow, okay, Air Max. Parang ang ganda na ng spread dito ng si Vaqueros, no? 2-1-2. 2 at B, 1 at mid. 2 dito sa LA. Pero magkakaroon na ng insurance plan dito si Imnida. I think si Ishida nga pala kasama niya. Si Ishida, pati na rin si Z Brian. Grabe nga naman yung insurance nila na pwedeng ma-trade off dito yung isang pwesto sa God Box. Pero pag na-occupy na to ng si Vaqueros, ay na nga, parang gusto na nga ata ni Ishida na kunin ang ang connector. Hindi, actually, it's going to CA. Parang ang gulo nga ng isipan ngayon ng si Vaqueros kasi puro lang sila rotate, pero wala sila nakukuhang impormasyon. Pero okay na rin yun, kalmado pa rin naman na sila. And Somsri will still most likely push this out. Kahit nga ba marami pa silang oras na sasayangin dito, at the end of the day, you can never underestimate yung lakas ng Somsri pagdating sa retake. But now Somsri handing over the C4. Gusto na nga nila dito pumunta ng CA. And now si Vaqueros will now be waiting for the anticipation of an entry dito galing sa Somsri. Dalawa na lang ang pupunta para sa si Vaqueros para maging 5 sila. 3 ngayon ang kumukubra dito sa site. 45. Ishida. Grabe. Focus lang sa gold dun sa bridge. But now 38. Somsri. Isimulan na nga ang paulan ng bala dito with Zach getting traded off. And there goes si Vaqueros with a chance of a lifetime to push this out 11-11. Kaso nga lang, 4 ang nawala sa kamay ni QRL at TOB. Double para kay QRL. And Z Brian na lang ang nakatayo. There goes si C4 flat. Eh mas lalo pang mahihirapan dito si Z Brian. Galing pa siya dito sa connector, pre. Bago siya pumunta kay QRL, hindi na siya papalapitin pa ni QRL because of the AWM SR on match point. Somsri, isa na lang ang kanilang kailangan dito para nakawin itong mapa na to sa kamay ng kanilang kalaban. Who is the ones who pick this map? Somsri. Ibahin na naman nila yung pace dito. Remember, ito yung problema nila. This is the side that they found the most problem in. Hindi sila makahanap ng kahit anong entry, kahit anong butas sa depensa na pinapakita ng SBK. Now, naniniwala ako dito sa defense ng SBK, no? Malakas naman din kasi. Pero this time around, it's Zach nagbabantay dito sa LA. Kaso nga lang, wala siyang makitang kalaban dyan. Wala siyang makitang player dyan kahit papano. So, it is slow but sure. Ang tamang bantay, ang tamang hintay. Ilan ba ang nakastack dito? 2. So, nakita natin, si Z Brian, talon-talon lang. Tapos pag may nakita siyang pag may nakita siyang oportunidad para flash para pumasok, or rather para tigilan yung push dito sa B, you know he'll take it para matulungan na din ang kanyang kakampi and just be able to just mow down the members of SBK. Kaso ngayon, slow and steady, yun yung pangalan ng laro ngayon. Kumbaga, babalik na sila dito, regrupo na sila dito sa B, labas ng warehouse, flashbang will be the key. Kaso nga lang, the counter flash galing kay Z Brian, handa na din. Will they be able to get the read? Will they be able to find the pick? Mabubutas ba nila ang pader na nandito sa site ng si Vaquero Esports? It'll all come down to this execute na nga, tapunan na sila ng utility, papasok na din, talon-talon, pataas-taas, pero si Imnida una makahanap ng kill dyan, and the trade galing kay Air Max is right there. Kaso nga lang, feeling ko nakita na siya as nandito na yung rest back galing sa ng SBK, YF, at least nakahanap siya ng isa. Kaso nga lang,
nag-iisa na lang din siya and 10 seconds left is not a good sign for them as SBK trying to fight back, trying to crawl their way back para makapunta tayo dito sa golden round. And with that, it is going to stop. Somasri have to slow them down once again here. Oh my God, si Vaqueros. Meron pang hihinga, pre. Tuloy pa rin ang boxing dito. Somsri, kahit ilang beses nang binatuhan ng straight ng si Vaqueros, ultimong nakatayo pa rin sila at lumalaban. But this is indeed a close bout, man. One more para sa si Vaqueros. Ang kailangan na lang nila dito is huwag i-throw out yung pwesto ni si Brian pati ni Mdada. Isa yan sa mga pwesto na inaabangan talaga palagi pag global risk ka. Pag na-open up yung pwesto ni si Brian dito, napakadaling entry ng SR papunta ng B site. Hindi pa nga sila manggagaling ng warehouse eh. Mismong RS ang pupuntahan ng SOMS3 para makapasok sila ng B. And ngayon, ang spread dito ng si Vaqueros is an high-low setup. Default lang to. Walang masyadong bago para sa si Vaqueros. Pero SOMS3, may niluluto na naman sila. Masyadong mabagal nga lang. Kaso for si Vaqueros, mas ina-anticipate nga nila yung bagal ng SOMS3 kaysa sa bilis. At low kagad ang pwedeng pumunta rin dito sa B. Pero inaantay pa rin nila yung pagtawag ng lineups dito. Ang ina-expect ata dito ni RS is baka pwede mag-overextend ng SPK, no? Baka tumesting si Airmax at si Brian dito sa may bandang mid. So, this might just be very, very risky kung ikaw ngayon ang si Vaqueros 58 para na lang itawid ang C4 sa site. May nakikita ng opening ang SOMS3. Irerekta nila dito sa mid. Kaso nga lang, delikado yung pwesto nila. Sobrang pro nilang masandwich dito. Kailangan nilang matimingan yung pwesto ng SPK para hindi sila ma-snipe. Isang bala nga lang ang e-entry ng SR. Ito na nga ang pasok niya dito sa mid. Airmax will be getting RS and a double kill para sa kanya. Napigilan ng SPK ang anticipation ng SOMS3. Getting it to a 4K. So na nga lang nabubuhay dito para sa side ng SOMS3. 4v1 YF. Lumalaban pa rin. 27. SOMS3 tumesting na naman sa mid control. Sinasabihan na kayo ng SBK, wag nyo nang gagawin yun. Ilang beses Kailangan talaga nila hanapin yung pinaka-huling member dito, yung isang anchor dito sa site at mukhang ito na nga ang gusto nilang gawin. Fast, a long push. But the flashes need to be perfect kasi ilang beses na sila nadali dito off a fast rush. Dalawa ang tao nandito. Actually, hindi na nga sila nagtapunan ng flashbang, nagsitapunan na agad sila! And it's a popcorn! It's the utility! Takes out the sniper of SBK! Great start! Now, it slows down SBK. It slows down SOMS3 at napakaganda ang kanilang pitas na nahanap dyan. Kasama din si Ishida. Napakababa na ang kanyang buhay dito, Salvatore. At tingnan mo ba naman? It's a game of patience. It's a game of waiting. Position. Parang God. chess. Man, SBK, wala nang pwesto, wala nang silid para magkamali pa kayo. Kaso pinaunahan kaagad is a crucial mistake after crucial mistake, man, si Vaqueros. Ang tanging asset na talaga paano yung napapanalo ng si Vaqueros is yung mga rounds na maganda yung entry nila. Nung sila naman ang dedepensa, sila naman ang naging aggressive. Ishida, may kasama. Kaya niyong depensahan ng Godbox. Isang malaking question mark para naman sa side ng SOMS3. Kung makaka-entry nga ba sila sa LA. Walang high-low setup na magaganap sa SPK. And Double X will be getting Ishida ngayon. 3v5 na. Kaso maganda ang trade ng SPK. Forcing it into a 4v3. Isipin natin, dedepensahan pa rin ng SPK ang site, ang SOMS3. Parang gano'n na din, parang 3v3 na nga lang din kung ipagkakait mo yung buhay ni RS dito.
habang hindi pa binibigay sa kanya yung SR, mahirap umentry dito si RS. Pero may value pa siya. Pwede pa siya magbato ng util dito. Pinapaulan na nga si Brian. There goes the spam. And Airmax with a defense of a lifetime. SBK is doing it on the back of Airmax and Imni das Angkor. Si Bakero Esports.